Pisces. Hello my dear. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon my dear is yung ating daily reading. Para to sa araw ng May 17, 2026. Titingnan natin my dear kung ano yung mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Bago tayo mag-proceed, gusto ko lamang pong magpasalamat. Maraming salamat po sa mga abangers natin dyan. Sa mga walang sawang naghihintay ng kanilang mga readings. Maraming salamat po. Gusto ko rin pong magpasalamat doon sa mga sumilip, sa mga napadaan, at doon sa mga bago nating subscribers. Maraming salamat po. Sana po ay nahanap ninyo sa channel na ito yung mga bagay na hinahanap ninyo sa inyong buhay. Okay? I hope that yung mga readings ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Okay? And sa mga interested po sa ating private reading, nasa description box down below, my dear, yung details, mga details, my dear, and information para makontak ako. And nakapost na rin, my dear, sa ating Facebook page, yung ating mga offer, yung ating mga offer ba? Tama, offering services and yung ating promos. Okay? So, from time to time, meron tayong mga update, meron tayong mga changes. So, tingin-tingin na lang my dear sa ating Facebook page or you can actually follow me sa ating Facebook page. Okay? So, you can be updated every time na meron tayong mga changes or promo. Okay? So, let's go na tayo my dear Pisces. Silipin na natin ang iyong May 17, 2026. Pisces. Dalawa to. Sabi ko na eh. Okay. Which is good. Okay. We have here the energy of the Ace of Pentacles and the Five of Cups. Yun lang. Okay, my dear. Maganda ang Ace of Pentacles. Okay, this is very nice. Pero, dahil meron kang Five of Cups, possible na meron kang ini-expect sa araw na ito na hindi siya nangyari. And kinakain niya, my dear, yung araw na to. Baka nag-i-expect ka ng pera. Nag-e-expect ka na mayroon magbabayad sa'yo. Nag-e-expect ka ng upgrade, ng good news, okay? Sa energy ng Five of Cups, kung titingnan mo my dear, nakapokus lang talaga siya dun sa tatlong cups. Ibig sabihin, okay naman tong araw na to. It is just more on parang kung ano man tong ine-expect mo my dear, is masyado siyang naging highlighted. Masyado niyang kinain my dear tong araw na to. So expected mo my dear, May 17, 2026, possible na meron kang mga ine-expect na hindi siya mangyari. Okay? So, take it easy, my dear Pisces. Baka hindi pa napapanahon. Kagaya nga na sinasabi ko, my dear, meron tayong divine timing. Sa tamang panahon, sa tamang oras, hahanapin ka ng reading na ito. Char! Sabi ko, joke lang, pinapangiti lang kita, ikaw naman. Sa tamang panahon, sa tamang oras, ipagkakaloob din sa iyo, my dear, ng ating buong may kapal kung ano man yang gusto mong mangyari. Okay? May tamang oras, may tamang panahon para dyan. Baka hindi ka lang talaga ready, okay? Or baka hindi pa talaga napapanahon. Yung sinasabi kong sa tamang panahon, sa tamang oras, hahanapin ka ng reading na ito, sa collective reading yon, okay? So, let's go tayo, my dear Pisces. Additional cards pa tayo. Baka meron kang gustong mangyari. 'Di ba? Baka meron kang gustong mangyari. Ito yung gusto kong mangyari. Gusto ko ngayon na. Hindi pa talaga kaya, 'di ba? So, move natin sa susunod na araw. Lipat natin sa May 18. Okay, we have here the energy of the Ace of Cups. Wow!
Okay. Dalawang ace. Parang pakiramdam ko talaga nag-expect ka dito ng good news. Okay, you're waiting for good news sa araw na to. Expecting for good news, okay? Paki-clarify. The Knight of Sword. Ang nakukuha ko, my dear, something na parang naglagay ka ng effort. Actually, dalawa yung nakukuha ko. Effort and then tiwala. Okay? Parang naglaan ka, naglabas ka ng effort at ng tiwala. Sa energy ng night, tumatakbo to sa isip mo, my dear, day and night. Para itong special na celebration. Okay? Parang gano'n na nakukuha ko. Parang you cannot wait na mangyari. Dumating tong araw na to. Itong May 17, 2026, parang hindi ka makapaghintay na mangyari itong araw na to. Alam mo yung parang pakiramdam na yung parang meron kang hinihintay na dumating. Kunwari, alam mo yung napapanood mo sa YouTube, sa YouTube, sa Facebook, yung I just wanna love you forevermore. Yung APAM at saka yung Pilipina na nagkita sa airport, 'di ba? Alam mo yung pakiramdam, my dear, nung nag-uusap pa lang kayo. I'm just setting some example, my dear, ha. Alam mo yung pakiramdam, my dear, na nag-uusap pa lang kayo sa chat and then sinasabi na nung foreigner na I will be going home or coming to the Philippines on May 17, 2026, like that. And then eto na yung 2020, May 27, 2026. And then bigla niya nag-message, I'm sorry, I cannot make it. Parang ganun yung pakiramdam, my dear. Pero hindi ko man sinasabi, my dear, na may parating na apam sa'yo, di ba? Hoping sana para sa mga single, di ba, makahanap kayo ng apamers, di ba? So, hindi ko masyadong maklear kung ano tong ini-expect mo. Ano tong posible may kinalaman sa usapin ng pera. Posible din na may kinalaman sa usapin din ng emotion, okay? Pero ang maliwanag lang dito, my dear, is nag-effort ka dito. Kumapit ka dito, naniwala ka dito, and sad to say, ito na yung araw na hinihintay mo na mangyayari na kung ano man tong bagay na ito. Pero, hindi siya nangyari. Possible din sa araw na to, maraming sisira ng kanilang mga pangako. Pisces, babayaran kita. Pisces, magkikita tayo. Pisces, magsiswimming tayo. Huwag kang mag-alala, tatawagan kita. Tapos namuti na yung mata mo, lumabas na yung hasang mo, hindi pa rin tumawag, hindi nagbayad, hindi nagparamdam. Okay? Ang hirap dito, my dear, meron ka na mga binubuo sa isipan mo ng mga bagay-bagay. O pag nagkita kami, magkapagulong-gulong kami sa talahiban, yung mga ganon. Pag nagkita kami, sasabunutan ko siya. Or pag nagbayad to, bibili na ako ng ganito, ng ganyan, ng ganon. Okay. No? Pero sabi ko nga sa'yo, my dear, may tamang oras at may tamang panahon sa mga bagay-bagay. Okay? So, relax lang, my dear. Maganda tong araw na to, no? Sabi pa nga dito, my dear, sa 5 of Cups, so hindi naman lahat, my dear, ng Cups is natapon. Parang sinasabi, my dear, dito sa 5 of Cups na wag mong hayaan na masira. Wag mong hayaan, my dear, na masira tong araw na to nang dahil lang sa eksena na yan. Okay? Let me see, my dear. Sabagay, di mo rin maiiwasan, no? For example, ini-expect mo pera, magbabayad, tapos may paggagamitan ka rin ng pera na yon, nakaka-bad trip talaga. No? Let me see, my dear Pisces. Reading mo para sa May 17, 2026. We have here the energy of the 8 of Swords. Okay. Alam mo, Ace of Pentacles, Ace of Cups, 8 of Swords. Possible, my dear, na ito na siguro yung ini-expect mo na magtatanggal sa'yo dito sa 8 of Swords. Okay. Baka ini-expect mo na, ay, pag dumating to, mababayaran na yung ganito. Pag nangyari to, maaayos na lahat. Makakaalis na ako dito sa 8 of Swords, which is energy ng trap card or energy na hindi komportable. Hindi ka aya-aya. Okay, paki-clarify nga po yung ating 8 of Swords.
Paki-clarify po yung ating 8 of Sword. Okay, 8 of Cups. Okay. Okay, wait lang ha. Ina-analyze ko siya, my dear. 8 of Sword and the 8 of Cups. Alam mo, my dear, meron kasing mga bagay na ito lately ko lang din to nare-realize ha. Maraming paglaya sa trap card. Ang napapansin lang kasi natin madalas, my dear Pisces, is yung typical na yung mga material, yung mga nakikita natin everyday. Para sa atin, trap card na yung ang dami nating babayaran. Trap card na yung ang dami nating obligasyon. Trap card na yung nakikipag-deal tayo sa mga toxic na mga tao, yung mga ganon. Ang daming trap card ang daming eksena ng trap card, ang daming eksena ng 8 of Sword. Okay. Sa paglabas ng 8 of Cups, ang nakukuha ko dito, my dear, is kung makikita mo dito sa Ace of Cups at saka Knight of Sword, aggressive siya. Parang minamadali mo tong mga bagay na to. And paulit-ulit na ako, my dear, nagsasabi kanina na sa tamang panahon, sa tamang oras, ibibigay sa iyo, my dear, yung bagay na yan. I can see, my dear, na siguro nang gigigil ka. Alam mo yun, parang nang gigigil ka na mangyari na tong bagay na to. Kasi posibleng nasa isang sitwasyon ka, my dear, na hindi mo nagugustuhan. Hindi mo nagugustuhan yung mga nangyayari ngayon. Hindi ka masaya, nasa 8 of Sword ka, nasa trap card ka, okay. Pero sinasabi dito, my dear, na minsan kasi hindi natin kayang umalis kaagad doon sa isang sitwasyon. Hindi natin kayang mag-resign kaagad doon sa trabaho natin. Hindi natin kaya na lumipat kaagad ng bahay. Yung mga ganon, or mag-change kaagad ng environment. Ang kaya lang natin talagang gawin muna, yung pinaka first aid, my dear Pisces, is i-cut yung kahit anong emotional attachment sa lahat ng bagay. May nangako sa'yo. Like, kaya ako, my dear Pisces, pag mayroon nangungutang sa akin, sasabihin, pautang nga ako, 500. Titingnan ko yung wallet ko. Kung ang laman ng wallet ko 500, hindi ko ipapautang sa kanya. Ang gagawin ko, ito 100. Kasi nasa isip ko, my dear, bayaran niya man ako o hindi, okay lang. Of course, gusto ko bayaran niya ako. Pero kung hindi naman niya ako kayang bayaran, at least hindi ako magkakaroon ng sama ng loob. Ganun ang nagiging ugali ko lately, my dear. Minsan pa nga sila ang sumasama ang loob eh. Kasi bakit 100 lang? 500 ang inihiram ko eh. Bakla ka, kakain pa ako. 'Di ba? Gusto mo ibigay ko sa lahat lang laman ng wallet ko. Paano na lang ako? No? So, balik tayo sa reading mo, my dear. Ang nakukuha ko dito, my dear Pisces, is more on cutting yung any emotional attachment mo doon sa bagay na yun. For example, nasa isang sitwasyon ka na ayaw mo yung mga kapitbahay mo kasi mga chismosa. Okay. So, ang gawin mo, deadma ka na. Hindi ka naman kaagad makakalipat eh. Hindi basta-basta lumipat, hindi basta-basta kayang lumipat. Ganon. So, ang gawin mo, i-cut mo, i-deadma mo. Okay. For example, merong tao na nanghiram sa'yo ng pera. O, hindi na ako lalayo kasi kanina pa natin pinag-uusapan yung pera. Nag-e-expect ka. Okay. Hindi nakabayad ngayong araw na to. Ini-expect mo, magbayad siya ngayong araw na to. O alam mo na, sulat mo ang pangalan sa papel, lagyan mo ng karayom, kulamin mo. Char, joke lang. Biro lang. Wag ganon. Walang gagawa ng ganon sa pamilyang ito, ha? Walang ganon, no? Tandaan mo siya. Tapos next time, pag nanghiram sa'yo ulit, matuto ka ng magtumanggi, matuto ka na magminor, or kung hindi mo talaga matiis, yung kaya mo lang ipahiram. Para sa susunod, hindi ka nagkakaganito. Ha? Kasi sa energy ng Ace of Cups at saka ng Knight of Swords, nararamdaman ko na masyado kang attached dito sa kung ano man tong bagay na ito na possible na mangyayari ngayong May 17, 2026. Okay? Yun ang nakukuha ko dyan. Ha? So, umpisahan muna natin, my dear, sa emotion. Okay? Sa araw na to, my dear, matuto tayo magkaroon ng acceptance. Okay? Baka na-reject ka. Nag-apply ka ng trabaho, na-reject ka, okay lang yan, my dear.
Kung tumatanggap pa sila ng second apply, apply ka ulit. Kung tumatanggap sila ng third apply, apply ka ulit. Kung hindi naman, apply ka sa iba. Okay, let me see my dear Pisces. Last 2 cards na lang tayo. Pisces, May 17, 2026. Let me see my dear Pisces. We have here the energy of the temperance, okay? Sinasabi my dear ng temperance dito, i-balance mo lang, no? Huwag mong laguking kaagad yung tubig, my dear. I-balance mo muna siya, no? Palamigin mo muna, my dear. I'm back. Mag-edit na lang ako, my dear. Nag-overheat yung phone ko ba? Hindi niya kinaya, my dear, kasi meron tayong candle. Tapos nagsarado ako ng kwarto. So, yung cellphone na talaga, my dear, ang nag-give up. So, naglagay ako ng portable pan dun sa bandang ibabaw. Okay, edit ko na lang to, pag idugtong ko na lang. Ha, wag magtaka kung bakit may dugtong. Nag-overheat ang ating cellphone, no? Nag-shutdown siya, day. Okay. So, nandito tayo, my dear, kanina sa temperance. Okay? So, nakita mo naman dyan, my dear, binabalance si temperance, my dear, yung tubig. Okay, bago niya laklakin or bago niya inumin yung tubig na yan, no? Kasi baka mainit nga naman, mapapaso ang kanyang lalamunan. Kagaya na sinasabi ko kanina, my dear, sa tamang panahon, mangyayari yung mga bagay na gusto mo. Pero sa ngayon, my dear, 'di ba? Pinayuhan kita kanina, sa emotion muna tayo mag-start. Okay? Kasi yun lang ang kaya nating kontrolin. Okay? Pag pinilit natin yung mga bagay-bagay, baka, 'di ba? At saka, 'di ba? Lingon ka sa likod. Hindi naman lahat, 'di ba? Hindi lahat, my dear, nawala sa iyo. Lingon ka sa energy ng 5 of Cups. Ayan o, meron ka pang 2 cups. It's a beautiful day. Diba? Maski hindi siya nagbayad. Maski chinichismis ka. Maski na sinisiraan ka. Maski na hindi nangyari yung gusto mong mangyari. It's a beautiful day. Okay? Diba? Balance mo lang, my dear, yung 8 of Swords. Okay? Tiis-tiis muna tayo. And hindi lang ikaw yung nakakaranas ng ganyan. Okay? O parang ako, nag-shutdown yung cellphone. Pwede naman ako mag-complain. Ano ba yan? Nag-shutdown yung cellphone, mag-i-edit na naman ako, ganito, ganyan. Pero, 'di ba? Life must go on. We have here the energy of the Queen of Wands. As long as maniwala ka, my dear, mangyayari siya. Queen of Wands is energy na unstoppable. Okay? Queen of Wands is meron siyang energy ng unstoppable, my dear. So, maniwala ka, mangyayari yan, my dear. You have to believe in magic. Ay, got to believe pala yan. Got to believe in magic. Bottom deck of the card is the energy of the Hermit. Okay, sabi ko nga sa'yo, my dear, this is the time, my dear, na imbis na magalit ka, this is the time, my dear, na matuto ka. Okay, matuto ka, my dear, sa situation na mangyayari sa araw na ito. Okay, possible na medyo may konting hermit ka na mararamdaman dyan, my dear, kasi bakit ako nagtiwala? Bakit ganito? Bakit ganyan? Pero, 'di ba? Count your blessing. Advantage mo yan, my dear. Kasi sa susunod na mangyari yan, at least alam mo na. Alam mo na yung pakiramdam, alam mo na yung senaryo, alam mo na kung paano nangyari. So, makaka-escape ka na. Parating pa lang yan, sitwasyon na yan, okay, pwede ka nang tumakbo, okay? So, ngayong araw na to, my dear, May 17, 2026, this is the time, my dear, na una, habaan mo yung pasensya mo. Pangalawa, matuto kang mag-detach sa emotion, okay? Huwag mo masyadong panggigilan, mangyayari at mangyayari din yan. Maniwala ka lang doon sa gusto mong mangyari at mangyayari yan. Pangalawa, matuto ka sa kung ano yung nangyari ngayong araw na to, and i-appreciate mo, di ba? Lingon-lingon ka sa iba, tingin-tingin ka rin sa iba, marami nangyayari sa paligid, huwag ka lang mag-focus dun sa mga negative, okay? So, my dear Pisces, yan ang nasagap natin na message, energy para sa araw na to, May 17, 2026. I hope and pray, my dear, sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, Pisces, sa uulitin.